So meron ba kayong mga halaman na ganito ang hugis? Ito po ay lotus begonia. So ngayon ay papag-usapan natin kung paano ito alagaan, ang complete care tips niya at saka mag-propagate at magpaparami tayo nitong ating mga begonia. So samahan niyo ako sa video na ito. So hello everyone, hello mga ka-jungle, welcome again to my YouTube channel and my Facebook page. For today's video ay mag-share ako sa inyo ng care tips sa ating lotus begonia. So, kitang-kita nyo naman na napaka-lush na nitong ating begonia na ito at this is very beautiful plant. This is native to China, ang mga ganitong halaman. Di ba kung makikita nyo kung nanonood kayo ng mga Japanese fantasies, movies, makikita nyo sa kanilang mga background sa garden nila ay may mga ganito, mga lotus plant. This is a very popular in China. Kaya nga doon talaga siya native. Dito sa Pilipinas, pwede din tayo magparami nito dahil parang same-same lang naman ang klima dito sa Pilipinas at sa China. So before we proceed sa ating care tips, pag-usapan muna natin ang ating begonia na halaman na ito. Doon sila nagtatrive sa mga mababato talaga na lugar. Then, kahit kaunti lang man po ang kanyang soil, nagtatrive pa din sila dahil sa mga mabulubundukin ay tumutubo doon sila, which is native din sila sa China. So when it comes to the physical appearance of this plant, this is very beautiful. Yung kanyang mga dahon ay malalapad na parang bumubuklad na parang kamay, tapos malalapad, and then yung mga stalk niya ay medyo meron siyang, ang tawag nun, yung dark red, tapos mabalahibo po yung kanyang mga dahon. So, yung mga sanga din, ang dami niyang sanga mga ka-jungle at nagsusuloy-suloy po siya. Ang kinaganda dito ay madali lamang po siya tumubo when it comes to our environment here in the Philippines. So, when it comes to the sunlight requirements mga ka-jungle, kung ating mga outdoor plants ay masiya sila sa sinag ng araw. Ito naman, nasisiyahan naman sila sa sinag ng araw when it comes to the sunlight. Pero dapat shady po ang paglalagyan ng ating mga lotus plant. Tapos gusto na medyo matubig na lugar kasi ang mga lotus plant sometimes they grow in the mud. Kaya nga sinabi sila ng lotus plant, tapos sinasabi na kinakain daw nito ang bunga nito. Hindi ko lang alam sa China, pero nakita ko lang doon sa mga research na nakakain daw yung bunga nito. When it comes to watering naman, ito dapat ang inyong paghahandaan dahil kung meron kayo nito mga begonia, ayaw niya na sobra siyang nadidiligan and ayaw na din niya na sobra siyang natutuyo. Parang sakto lang. Pero kapag nandun po siya sa muddy area, pwedeng-pwede siya. If ever kasi yung plants na nandun sa mabasang lugar, kapag nasanay na sila, tumutubo na at nagtatribe na po sila. So since magti 3 years na po ito sa akin, ang mga ating begonia, itong mga dahon na ito, normal lamang po na meron talagang mga dahon na matured na medyo nalupay-pay. Huwag nyo lang po yung pansinin kasi nga kapag tanggalin nyo po yan, connected kasi siya sa other leaves, madadamay po yung iba. So hayaan nyo lang po matuyo yung kanyang dahon, ganyan po ang pag-aalaga ng ating mga begonia. And then yung ating mga begonia, kapag nasosobrahan po siya ng tubig, na overroot bound naman po siya, medyo mahirap po or tricky po alagaan ng mga ganito, pero mabilis siya tumubo kapag mabigay niyo yung best niya sa pag-aalaga. So when it comes to pest infestation mga ka-jungle, dapat wala talaga tayo ditong mga mealybugs na nandito sa kanyang ilalim. So i-check nyo po yung kanyang mga dahon if ever may mga mealybugs or mga tawag nun yung mga insekto. Pwede nyo pong gamitin ng natural pesticide just like vinegar, and then may halo po siya na lemon na lime. So, mas maganda po i-spray nyo po yung kanyang mga dahon if ever po nakikita nyo na parang matamlay ang dahon nila dahil sa pest or sa mga insect. Pero so far, dito naman wala akong experience dito, although nadodormant lamang po siya. Kasi yung ating mga begonia, sometimes nadodormant po siya. Ibig sabihin ng dormant, parang namamatay tapos babalik sa season nila. Ngayon kasi season nila, kasi magsa-summer, kaya naman sobrang nag-grow talaga po siya. And marami pong mga tangkay nagsisilabasan, kaya naman mamaya mag-propagate tayo.
Alam niyo ba mga ka-jungle, itong halaman na ito ay naging popular noong pandemic. Maraming mga plantito at plantita na nagugustuhan dito ng mga ating begonia, lalo na yung mga angel wings natin, yung mga may variety talaga ng iba't ibang kulay. Pero ito kasi, ito very common lang po ito, pero malaki po ang kanyang dahon. Meron nga akong isang kaibigan na nakipag-swap sa akin kasi nagandahan daw ito. So, meron kasi ako na propagate na isa, nakipag-swap siya. Then, yung akin naman, yung ibang begonia, sa kanya naman, itong malaking begonia, kumuha po siya, nag-cut po siya. Pero, hindi ko alam kung tumubo talaga kasi yung pag-cut niya, wala siyang ugat. Pero okay naman din, siguro tumubo naman. Then, i-share ko din sa inyo, itong begonia na variety, mga ka-jungle, siya po ay lumalaki. Aside sa mga ibang variety ng mga begonia, ito ay yung pinaka-giant begonia. Kaya naman, mas better po if nandoon po siya sa direct to soil. Pero kung gusto niyo naman po, nandito po sa may pot, pwedeng-pwede. Ano nga ba ang sekreto po? Bakit napapalaki ko po yung mga dahon nila? Kasi yung kanilang mga dahon daw hindi lumalaki yung ibang mga plantita natin. So, yung sekreto ko po sa fertilizer, when it comes to fertilizer, mga ka-jungle, ay MSG or Bitsin. So, nilalagyan ko lamang po ito once a month. Then, tumutubo na po sila ng maganda. Kasi yung MSG natin, meron po siyang monosodium glutamic acid na siya ang nagpapaganda sa ating plants. So, ngayon naman ay mag-propagate at magtatanim naman tayo, magpaparami tayo ng ating mga lotus begonia. Tara, samahan niyo ako. Ang unang step natin na gagawin bago tayo magtanim ng ating begonia, ay sasabihin muna natin na sana ay tumubo ikaw dahil nga kayo paparami. Pero ngayon na nga ay magtatanim na tayo. So, hiwalayin muna natin ang ating mother plant syempre. Kasi importante na hiwalayin muna natin yung ating mga mother plant. Gusto niyo magparami ng ganito. Kukuha lang tayo nito ng kaunting bahagi ng may suloy. Yan. If nahiwalay na po, meron po makikita nyo na may bagong suloy dito. Ito po yung kanyang anak. So, pwede nyo pong hiwalayin ito gamit yung maliit na tawag nun, shovel. Ganyan lang po ang paghiwalay. And then, meron na po kayong panibagong begonia. Ito pong mother plant na ito, pwede nyo pong itanim sa other paso. Itatanim lang natin dito sa panibagong paso para may panibagong begonia na naman tayo. Ayan, pwede po kayo nitong magnegosyo mga ka-jungle dahil popular po ang halaman na ito. Ayan, ganyan lamang po magtanim ng ating begonia ha. Very simple itong panibagong natin. Ayan. So kapag meron pong mga lanta ng mga dahon, hayaan nyo lang po yan kasi babalik naman po yan. Kasi sometimes it is a dormant plant, ating mga begonia, mabalik, plants. So ito yung other plant. Ang dami na palang suloy yung mga ka-jungle. Sobrang dami, di ba? Ito na po, nahiwalay na po natin. Very simple. Yan. Kung makikita nyo, ito po yung mother plant niya. Ito po ang pinakauna-una talaga. So, ibabalik na lang natin dito sa luma niyang Pero itong bago kong dalawa, tatlo nga ito eh. Meron pang isa. Ayan. Tatanim natin sa panibagong maghahanap tayo ng tatlong pot. So, ayan, pagkatapos natin na itanim ito, lagyan lang natin ng kaunting rice hull sa ibabaw para medyo moist yung kanyang magiging resulta ng soil. Huwag niyong kakalimutan ng rice hull para pag din magdidilig kayo, hindi magkakalat. At pagkatapos na ilagay natin ang rice hull, nabudburan ng rice hull, syempre, didiligan natin sila isa-isa. Yan, napakasimple lang magtanim ng ating mga begonia.
At pagkatapos natin na itanim, ilagay natin sila sa lilim. Lagay natin yan dyan. Ayan, ang dami nating na-propagate. Ayan, 6 ang ating na-propagate mga ka-jungle, and I'm so very happy na parami natin ang ating mga begonia. And if you like this episode, kung may natutunan kayo, don't forget to share, like, and subscribe to my YouTube channel for more videos. And I will see you next episode mga ka-jungle, because more plant, less stress.